NBI clearance online at pag-pick up na rin. Sa ngayon, wala ng appointment o hindi na kailangan pumunta sa NBI ng My Schedule. Ibig sabihin, reference number, pag meron ka na nito at bayaran mo na kaagad siya, pwede ka nang pumunta sa branch na napili mo para kunin yung mismong NBI clearance. Pag-usapan natin yung buong proseso and yung actual experience. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ang cellphone or computer mo, pwede nang pumunta sa website ng NBI. Para hindi na magkamali o mapunta sa maling link, pwede nyo nang i-type itong nbi.gov.ph doon sa Google Chrome, and then sa phone ninyo, tap nyo lang yung 3 lines sa bandang kanan sa taas or hanapin nyo itong NBI clearance application. Mula dyan, makikita nyo dapat ito. Almost pareho lang yung makikita sa phone and computer, mas malaki lang yung sa computer. Dito, I agree. And then, close lang natin to, close lang ulit, at pwede na tayo makapag-apply. Pwede nga pala kayong mag-apply gamit yung government-issued ID ninyo. Ibig sabihin, i-scanning nyo yun or i-upload para auto-filled or automatically makukuha yung name nyo mula dun sa ID. Pero, nung tinry ko siya, may pagkakataon na puro error lang yung lumalabas. That's why tinigilan ko na. So, pwede nyo i-try sa inyo. Pero hindi naman required na gumamit ang government-issued ID. Pwedeng ibang option. Katulad ng kung meron kayong NBI clearance dating-dati pa, ilalagay nyo lang yung details dito, pati NBI ID number. Pero kung wala kayo niyan, or kung meron kayong NBI clearance dati pero hindi nyo na matandaan, wala na kayong kopya, ito na yung pinaka-practical na paraan. Mag-fill out ng information or ng form dito sa bandang baba nang hindi na gumagamit ng ID or ng lumang NBI clearance. By the way, kung first-time job seeker kayo, iba yung gagawin ninyo. Ito yung i-click ninyo para malibre yung NBI clearance. Pero kung hindi kayo first-time job seeker, mag-register pa lang kayo sa NBI, kahit meron na kayong NBI dati pero may maling record doon, or hindi nyo matandaan yung account niyo, pwede na kayo mag-register mula dito. Kukumpletuhin nyo lang yung lahat ng info, yung gender, civil status, birthday, o kung kailan pinanganak, complete name, cellphone number, at email address. Dito nga pala sa cellphone, merong exclamation point, ibig sabihin hindi tinatanggap ng system, so dapat i-correct. Dapat maging checkmark ito para makapag-proceed. By the way, kung mali itong phone number or hindi nyo na-open, hindi active ito, hindi kayo makakapag-proceed sa mga next step. So dapat, pwede ito makareceive ng OTP, makukuha nyo yun, at makaka-receive din to ng email kung saan i-activate nyo naman yung NBI ninyo. Sa password, twice siyang i-enter. I-check itong read and accept terms of services. Sa civil status nga pala, kapag married yung ginawa ninyo, hihingan kayo ng last name ng asawa ninyo. Especially sa mga babae. So clearly, yung first name, middle name, at apelido ng dalaga, yung ilalagay dito sa form. Hindi yung apelido nung nag-asawa ka na dahil may hiwalay na section para dyan. I-check itong terms and conditions, agree, and then i-check din tong CAPTCHA, click sign up. So, ito yung dahilan na dapat na-access nyo yung phone kasi yung OTP na ipapadala doon, siyang itatype nyo dito. Click submit, and then may activation link na pinadala. I-open yung email na yon, galing siya sa support@nbi-clearance.com. I-activate yung account, and then pwede nang mag-login. Ilagay dito yung email address and yung password. Click sign in, at ito na yung account natin. Kanina, nag-fill out tayo ng form, so nakuha naman yun dito. May first name na, may last name, birthday. I-fill up na lang yung the rest ng information. I-fill up yung middle name, also yung sa address dito sa bandang baba, and yung husband's details, maging yung details ng parents mo. Pati yung birthplace nila, ilalagay din o kung saan pinanganak. Yung other information, kung college graduate ba, piliin nyo lang dito sa option, yung trabaho, religion, height, weight, complexion, at identifying marks. Halimbawa, may nunal ba sa mukha, or kahit anong pwede maging palatandaan. Click lang tong save information, at i-double check kung tama lahat ng info. Kung may mali, click tong close para ma-edit ulit tong part na to. Save information ulit, and then click submit. Kapag okay na, yung application type dito is new, pwede na tayo mag-apply ng clearance. Pero bago yan, check nyo muna tong transaction kasi dito mapupunta yung reference number na kakailanganin para pag pumunta kayo sa NBI, pwede nang ma-access yung record ninyo. Apply clearance tayo, and then ID. Piliin lang dito yung ID na meron kayo. Pwede naman yung sa voter's ID, PhilHealth, passport, UMID, or kahit yung birth certificate, pwede. Ilagay yung ID number na nagpapakita doon sa ID mismo. Sa birth certificate, yung number sa bandang taas yung ilalagay. Click I agree, and then close lang to. May option na i-check sa Tagalog. NBI branch na lang ang pipiliin, hindi na schedule kasi ngayon wala ng appointment.
So, sa branch, piliin yung pinakamalapit sa inyo. So, pwedeng NBI Clearance Center. Ito yung iba't ibang option para makapagbayad online. I-highlight ko lang na yung cash payment ay hindi sa NBI branch ha, kundi sa mga partners nila katulad ng Bayad Center, Cebuana Luwilier, sa SM, sa Robinsons at marami pang iba. Pwede rin magbayad online banking, Shopee Pay, pero check nyo to, may currently having maintenance. Ibig sabihin, hindi pwede magbayad sa ngayon o by the time na nire-record ko to sa Shopee. So, i-double check nyo sa side ninyo kasi baka may ganitong error din sa iba, like sa Maya. Pero this time, meron naman, or pwede naman, GCash pwede din. Ito na lang yung gagamitin ko para makapagbayad. Click natin yung proceed to payment, at may reference number na ako. Pwede na ba akong pumunta sa NBI dahil may reference number na ako? Hindi, kasi pending pa siya. Ang kailangan, paid to. So, babayaran na natin siya. Dapat ganito yung maging itsura. Sa GCash ko, punta tayo sa bills. Pwedeng i-type ito yung NBI or pwede rin pumunta sa government and then hanapin dito yung NBI. Katulad nito. Or dito sa bandang taas, i-search na kaagad yung NBI. Ang kagandahan nga pala sa NBI, pwedeng bayaran gamit yung G-Credit. So, ilagay dito yung mga detalyeng hinihingi. Yung amount, which is yung nagpakita kanina dito. May system fee na 30 pesos. Tapos yung reference number, contact number ninyo, at email address. Sa bandang baba, tap next, and then pwedeng bayaran gamit G-Credit pero sa akin sa GCash wallet ko na lang. I-tap itong confirm para makapag-proceed sa payment. Doon naman sa NBI, i-double check nyo kung nagpalit na ba yung sa reference number from pending to paid. Bago pumunta sa NBI, i-prepare yung iba pang requirements. Kung first-time applicants, kailangan ng barangay certification na first-time applicant nga kayo. And then, yung 2 valid government-issued IDs. Ito yung tinatanggap, national ID, UMID, passport, driver's license, maging birth certificate, tinatanggap din. Ito pa yung ibang ID na tinatanggap ng NBI. So, paid na to. Kung mapapansin nyo, yung payment is June 13, yung appointment June 30 na din. From here, pwede na mag-process nga ng NBI. Sa NBI, ito yung steps. Yung online registration, nagawa na natin. So, okay na to, check na. Payment, check na din. And coding and biometrics na lang tayo. Doon sa NBI, ibigay lang yung reference number doon sa NBI officer. Mas maganda na isulat nyo sa papel para yung papel na lang yung iaabot ninyo. And then, kukunin na lang yung fingerprint niyo. Also, kukunan din kayo ng picture. Pagkatapos ay yung next step na, releasing. Hintayin nyo na ibigay sa inyo yung mismong NBI clearance. Dapat 2 kopya yan, isang personal copy at isang kopya na siyang pwede nyong ibigay doon sa nagre-require sa inyo. Halimbawa, nag-apply ba kayo ng trabaho or ng visa, ito yung ibibigay niyong part. By the way, may pagkakataon na hindi agad nakukuha yung NBI clearance. Bakit? Possible with HIT, kapag ganyan, papabalikin pa kayo, i-double check nyo na lang kung kailan pwedeng makuha yung NBI certificate. Kapag naman with derogatory record, which is makikita sa part na to, ang mangyayari ay pupunta pa kayo or mag-undergo pa kayo sa quality control. Pero kung wala namang magiging problema, within the same day, makukuha nyo na kaagad yung mismong NBI clearance. By the way, since nagbayad tayo online doon sa NBI branch, hindi na dapat kayo sisingilin pa. Bawal yon. So, lahat ng process, yung pag-register, pagbayad, online yon. Ang gagawin lang talaga sa NBI is yung sa fingerprint, yung webcam o pagkuha ng picture ninyo, and then releasing na. So, ganun kadali, kumuha ng NBI clearance ngayon. Wala nang appointment, almost same day lang, pwede mo na tong ma-process. Siguraduhin lang na tama lahat ng information para hindi kayo umulit ng pagkuha ng NBI certificate. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!